So mga tol, alam na nga po ng karamihan na magkasama pong lalaban sina Oya Inoue at Junto Nakatani sa Riyadh, Saudi Arabia ngayong December 27. At kapag nanalo sila sa kanilang mga laban, sila naman po ang magtatapat sa susunod na taon sa buwan ng May. So sinabi po ni Nakatani mga tol na goal umano niya na maging number 1 pound for pound at naniniwala siya na ang paglaban daw niya kay Oya Inoue, yun daw ang maglalagay sa kanya bilang number 1 pound for pound kapag tinalo niya itong si Inoue. Kasalukuyan pong nasa number 7 spot si Nakatani sa pound for pound. Number 3 naman po itong si Inoue. At dahil nag-retard na po si Terence Crawford na number 1 pound for pound, may posibilidad na kapag nanalo si Inoue sa laban niya ngayong Sabado, baka si Inoue ang maging number 1 pound for pound. Samantala, sinabi din po ni Nakatani na expected daw na kayang-kaya niya umakyat ng timbang hanggang super featherweight division. So ibig sabihin mga tol, goal din ni Nakatani na maging 6 division world champion. 3 division world champion po kasi itong si Nakatani. Kung tatalunin niya si Inoue sa susunod na taon, magiging 4 division world champion na siya. At kapag naging kampiyon din siya sa featherweight at super featherweight, magiging 6 division world champion na siya. Sa kabilang banda naman mga tol, na Oya Inoue, binanggit ang top 5 niyang paboritong laban sa karir niya sa boxing. Nangunguna nga po sa listahan niya itong si Nonito Donaire Jr. Pangalawa naman po si Stephen Fulton. Pangatlo si Murodjon Akhmadaliev. Pang-apat si Luis Nery. At pang-5 naman po si Ramon Cardenas. Sa ibang banda naman mga tol, matapos pong matalo si former 3 Division World Champion General Casimero kay Kyonosuke Kameda, matatandaan na sinabi po ni Casimero na kung tumayo lang daw sa harap niya itong si Kameda, knockout daw dapat ito sa kanya. Pero ang nangyari, tumakbo ng tumakbo sa laban itong si Kameda, maging nga po ang mga fans ni Cuadro Alas. Yan din po ang sinasabi. Kung nakipagsabayan daw itong si Kameda, may kalalagyan daw sana ito kay Casimero. So may buwelta nga po itong si Kameda sa sinabing takbo lang daw ang ginawa niya. Wika ni Kameda, kung ayaw daw ni Casimero na tumatakbong kalaban, pag-aralan daw nito kung paano huliin yung kalaban. Bukod dyan, sinabi din ni Kameda na bago daw ang laban, marami daw ang nagsasabi na mananalo itong si Casimero. Pero noong nanalo daw siya, sinasabi na naman daw ng mga tao na past prime na daw ang tinalo niyang si Casimero at in-underestimate daw siya ni Casimero. Banat ni Kameda, mga idiots daw yung mga nagsasabi niyan. Parehas lang din daw yan sa naging laban ni Donaire at Tsutsumi. Nang talunin daw kasi ni Seiya Tsutsumi itong si Donaire, sinasabi din daw ng mga tao na past prime na daw si Donaire. Samantala, halos magkakasabay pala ang araw at oras ng laban ni Casimero at Inoue. Ayon po kasi sa schedule ng laban, 5 PM ng Sabado mag-uumpisa ang card ng laban ni Inoue versus Picasso. Habang sa laban naman po ni Casimero, alas 4 ng hapon mag-uumpisa ang card. So pangatlo po sa huli ang laban ni Casimero, habang main event naman po ang laban ni Inoue.